Aha. So, ayun. Am I clear ba? Paki-thumbs up nga kung ako ay narinig. Klaro naman ako, no? Okay. So, ngayon, ang topic natin is all about the cellular communication system design, no? So, we will start on the standards. So, we already know the evolution of cellular communication, no, has increased dramatically, or yung kanyang data speed nag-increase. Kasi kung titingnan natin yung mga generation, if we will recall the generation that we have, no, we have 1G, di ba? Actually, na-topic ko nito before. Meron tayo mga first generation phones, uh, mga first generation o tinatawag natin na 1G, yun yung mga analog. Then the 2G, yun yung digital revolution, yun yung pivotal shift. Kasi itong 2G or the second generation, ito yung shift from the analog to digital. So ito yung digital revolution ng cellular technology. So nagkaroon ng mga significant improvements, lalo na sa voice quality, efficiency. So dito, ang mga prominent standard under 2G, dito mo marinig yung GSM, di ba? Yung Global System for Mobile Communication ang ibig sabihin. Global Systems or System for Mobile Communication. Okay, ito yung may SMS o text na tinatawag, no? So, it enables interoperability, no, between different networks, no? Kaya nakakapag-facilitate tayo ng mga global roaming. Alam niyo ba yung roaming? Na, ewan ko, familiar kayo sa term na yon. Yung roaming, possible na dyan, no? Pero design talaga to for voice calls. Nagkaroon na ng mga tinatawag natin na SMS o yung tinatawag na short messages services o yung tinatawag natin na text o yung tinatawag na SMS, no? So, yun, no? And then, nagkaroon syempre ng 3G. The third, ito na yun, no? Kaya papag-discuss natin yung 3GPP. The third generation, the rise of mobile broadband. Tatandaan nyo, pagpasok ng third generation phones, nagkaroon tayo ng rise of broadbands. Yun yung ibig sabihin. So, yung broadband technology na uso na, no? Na kung saan hundreds of kbps to several mbps yung kaya niyang i-handle. So, ano yung mga features na kaya ng 3G? So, nandito yung mga video calling, kaya may video, 'di ba? May video calling, mobile internet access po pwede na, no? Pero mahina-hina pa 'yan, hindi kagaya ng 4G at syempre 5G. Pero meron na silang access for internet and also yung mga multimedia, MMS, multi media messaging services. Yan yung kaya ng 3G. Kaya marinig yung mga technology, ang technology ng 3G, ito marinig nyo to guys, no? Yung tinatawag na WCDMA. Ano ba yung WCDMA? That is wide band. Ang tawag din is wide band code division multiple access. Yan yung mga technology under 3G, no? Kaya ba-discuss natin under 3GPP yan eh. Saka yung CDMA 2000. Ano ba yung CDMA 2000? Yun din yun. Code division multiple access. Pero that is under the CDMA 2000, no? So, syempre nag-improve yung global roaming, allowing for connectivity across various networks in the region. So basically, yan yung kumbaga sa ang emphasis ng 3G is high speed wireless connection na pwedeng mag-video call, uh, unlike doon sa 2G na hindi, no? So, meron tayong third generation partnership
That is the collaboration between groups of telecommunication association para applicable na ang 3G mobile phone, no? Under the IMT 2000 of the ITU, no? So tandaan niyo, no? Yan ay isang partnership na nabuo for 3G. So ang kanilang standardization yung radio core, network and service architecture, no? So that is the 3GPP, third generation partnership project. So if ever no baka may ano no. So yung mga standards like the European meron din sa yung mga Association of Radio Technology sa Japan, North Korea, nagkaroon sila ng uh, partnership, no? Na kung saan ini-specify nila yung paggamit ng 3G. So, yung nga, yung tinatawag na CDMA 2000, no? Okay, earlier this, pero anyway, no? Ano ba yung Yung UMTS kasi associated sa 3G yan eh, no? Pero discuss ko muna, no? Ano ba yung ibig sabihin ng ano? Pag sinabi nating CDMA, no? And also yung CDMA 2000, no? Okay, so explain natin, no? Para makita natin. Ang CDMA, by the way, para maintindihan nyo guys, no? Pag sinabi natin CDMA, kasi baka hindi pa alam ito, itong technical term na ito, no? Pag sinabi natin CDMA, or we call it Code Division Multiple Access, it allows multiple users to share the same radio frequency. Tandaan nyo, pag sinabing code division, yan ay digital cellular technology that allows multiple user, imagine nyo, no, multiple user to share the same radio frequency. Yan yung ano, kasi di ba, hindi natin pwedeng ano eh, gamitin yung radio frequency. Pero ito, it allows the same to share the same radio frequencies. Okay, simultaneously. Imagine nyo, no, yung kanyang capability. Okay, it allows radio frequencies simultaneously. No? So imagine that. Okay? So unlike other multiple access like kasi meron tinatawag na TDMA, no? Halimbawa, yung TDMA, ang ginagawa kasi ni TDMA or time division multiple access, ang ginagawa niya, kung di ako nagkakamali, saka yung FDMA, no? Ang ginagawa niya ng dalawang technology na yan, divide time slots or frequency. Divides time slot. Ito naman, divides frequency. Okay, yun yung ginagawa ng dalawang technology na to. Pero itong CDMA, nakakapag-share sila ng radio frequencies simultaneously. Okay? So, ang ginagamit nila, using, kung ako nagkakamali, ang tawag dito is spread spectrum technology. Yung process na to, tinatawag yan na ano, spread spectrum technology, which divides time slots and divides frequency. Yan yung mga technical terminologies, no? So parang ginagawa nila natin dito sa CDMA, each user or yung tawag tama, yung CDMA uses spread spectrum technology. Dito ka pala dapat isulat yan. Wait lang. Aha. Dito, yan, no? Okay. Ito, no, uses spread spectrum technology. Itong CDMA, no? Ngayon, discuss natin to, no? Ano bang ginagawa under the CDMA? So, under the CDMA, guys, uh, each user is assigned a unique code. Tandaan nyo, yung user, no, each user assigns a unique code. Oh, yan yung ibig sabihin, no? Nag-a-assign sila ng unique code and their data is spread. Kaya tinatawag na spread spectrum. And their data is spread across the entire bandwidth. Is spread across the entire bandwidth.
Okay, kaya tawag din CDMA, no? Kaya code division, multiple access. Kasi nagka-assign ka ng unique code. Then data will be spread or can be, is spread across the entire bandwidth. Now, the receiver uses the same code to isolate the intended signal from the others, which appears as noise. Yun ang ginagawa. Na ngayon, ganito nangyayari, no? Ah, kung i-compare mo sa TDM at FDMA, yung CDMA allows for greater capacity. Mas malaki yung kanyang capacity. And even better resistance to interference. Pag sinabing mga interference, mga unwanted noise. Compared to the TDMA at FDMA. No? So, kahit sa security, mas enhance yung kanyang security. Kaya medyo mahirap i-intercept. Unlike yung alam niyo ba yung wiretapping? Mas madali ang ma-wiretap yung TDMA at FDMA. Yung mapapakinggan mo na actually possible yan sa mga sa analog divide na kapag nagtatawagan, pwede mong ma-wiretap, no? Pero ang CDMA, it is difficult to intercept. No, tandaan nyo, no? Ah, so, however, ang pinaka problema ng CDMA, yung tinatawag na near-far effect. Ano bang ibig sabihin ng near-far effect? Baka narinig yun ito eh. Near-far effect. Ito yung yung parang disadvantage ito of CDMA, no? Pag sinabi natin near-far effect, a strong signal from a nearby user can overwhelm a weaker signal. Yun ang ibig sabihin. Parang a strong signal from a nearby user can overwhelm a weaker signal. A weaker signal from a distant user. From a distant user. Okay, no? So, yun yung nangyayari dyan, no? Okay, now, ang CDMA 2000 naman, yan ay evolution ng CDMA technology, specifically sa 3G standards. Kaya pinag-aralan natin yung 3GPP kanina, no? Gumawa sila ng standards. So, dito, nagkaroon ng significant improvement, no? Okay, no? So, halimbawa, sa high-speed data, no? Nagkaroon ng improvement sa data rate. Kaya reaching speeds much higher than the original CDMA. Kaya yung CDMA 2000, ito yung mas inadapt, no? Pero yung CDMA 2000 was superseded by the 4G LTE. Later we will be discussing the LTE. So yung CDMA 2000, yan ay mga set of 3G standards which is the original CDMA. Ito yung mga standards na sinasabi na na-release yung UMTS, wireless LAN, and push to talk over cellular. So yan yung mga informations, no? Okay. So I hope klaro yung CDMA and na-discuss natin mabuti yung CDMA 2000, no? So ito sabi ko na na-supersede ng LTE, long-term evolution. Yung yung CDMA 2000, no? Although itong edge evolution, kung di ako nagkakabali, nasa 2.75G. 2.75G. Yung GPRS, 2.5G, no? Yan ay mga when it comes to bago transition from 2G to 3G, no? Okay? So, yun yung dapat nating makita dyan sa part na yan, no? Okay? So, sige. So, dito natin tong part na to. Okay. So, dito mag-start tayo sa GSM. Sabi ko nga, yan yung may able to text, call and text, no? Yan yung logo ng GSM. Okay? GSM differs from its predecessor in that both signaling, no, are digital. So, yun ang, kasi yung predecessor nito, yung 1G, analog yung kanyang signaling. Kaya tinatawag to na second generation. Also, meron siyang mga
may features such as yung SMS or text messaging. So pwede ka mag-text using the 2G, no? Ito yung example, no, sa Motorola before. Ewan ko naabutan niyo ito na pwede kang mag-text. Tapos, syempre, yung common na keypad sa mobile keypad, yun pa rin naman, no? Now, let's discuss, no, what is this structure of the GSM network. Okay, ano ba yung nakikita ninyo dito sa ating ano, no? So ngayon, alam natin 2G ang kanyang technology, broadband technology, no? So paano ba nagaano? Usually ang GSM, kung titingnan natin dito, anong technology access ang kanyang ginagamit? Gumagamit si GSM ng time division multiple access, no? TDMA. When you say TDMA, time division multiple access. Ibig sabihin nito, dividing, hindi ako nagkakamali, each radio channel, each radio channel into multiple time slots. Kaya tinatawag na time, no? Yun ang ibig sabihin ng TDMA, no? Pag sa frequency, FDMA. Kapag mayroong kanya-kanyang code, gaya sa CDMA, no? Yun yung CDMA, no? Anyway, sa 3G, di ba, yun ang ginagamit natin kanina. CDMA, no? So, ngayon, pero gumagamit ito ng FDMA, no? Gumagamit din to ng ah FDMA naman. Saan niya naman niya ginagamit to? Okay? Dividing the available bandwidth into different frequency channel. Kasi sa call, dividing the available bandwidth. So, frequency yung kanyang dinidivide, no? O yung tinatawag na bandwidth, no? Into different frequency channels. So, mamaya, i-discuss natin yung mga different frequency channels. Frequency channels, no? So, the system digitizes and compresses voice. So, nagkakaroon ka ng ano ng kino-compress yung voice, yung compression technique, di ba? Voice and data before transmission. So, nagkakaroon ng compression technique, no? Compression of voice and data before transmission. Yan ang ginagawa nito. Kaya mapapansin nyo guys, no? Ito yung tinatawag na base station subsystem. Madidiscuss natin to, no? Ito yung mga element ng ano yung mga element. Tandaan nyo sa element ng GSM, meron tayong base station subsystem, o tinatawag natin na BSS. 'Di ba? Meron tayong network subsystem or network subsystem. At meron tayo na tinatawag na GPRS core network. Okay, i-discuss din natin mamaya, no? So, pero kung mapapansin nyo, ano ba tong base station subsystem? Although meron pa kang iba na ano hindi pa natin nasali din yung mobile station. Meron pa nga dyan na ano pero isama ko na rin, no? Yung mobile station na tinatawag. Okay, so paano ba yan, no? Yung mobile station, the user's mobile phone, including the SIM card. Ito yung user mobile phone and SIM card. Alam niyo siguro yung SIM card, no? Okay, ngayon mag-discuss tayo doon sa base station. Ang ang inclusion ng base station subsystem, meron siya tinatawag na BTS. Ano to Hindi yung BTS na ano na banda, no? Ito ay base transceiver. Transceiver. Uh, base transceiver station or BTS. Tapos BSC naman, ang tawag naman, base station controller ang tawag.
BCS, no? So, yan yung mga katawagan dyan sa part na yan, no? Eto, yung mga yan, nag-handle to ng radio communication, no? Mapapansin yung handles, radio communication. Okay, so yan yung ano. Ngayon, meron tayong core network. Usually, ang core network natin, ito, GPRS yung nandyan. Meron tayong mobile switching center. Actually, ang binubuo ni talaga itong network subsystem. Ang binubuo nito, yung MSC, Mobile Switching System, o with switching center, yung HLR. Ito yun, no? Yung HLR is ano, Home Location Register. Di ba? So, ano pa ba? Visitor Location Register. Meron pang ganun, no? Yun yung mga most likely. So, pero i-discuss natin ng bukod dyan, no? Syempre, ang isa sa mga GSM evolution, inad yung GPRS eh. Yung GPRS natin at under 2.5G enabled widespread mobile connectivity, no? So, yun yung ibig sabihin niyan, no? Ah, yung structure element ng GSM network, no? So, ngayon i-discuss natin how a GSM network works. Discuss natin, no? So, ano ko lang ito. Wait lang ah. Mag-ano lang ako ng pink para maintindihan. I-discuss ko yung ano, tsaka diagram. So, paano ba nag, nagkakaroon ng ano, kasi mahalaga dito yung diagram eh. Mahalaga dito yung block diagram, no? How GSM network works. So, una, meron ka mobile station. So, ano ba binubuo sa mobile station? Ikaw to, yung may, tawag dito, ikaw yung may mobile phone, no? So, parang ito yan eh. Bawa, ikaw, syempre, may SIM card ka. Okay, may SIM card ka. Ngayon, itong SIM card na to, pupunta to sa ano, sa pinakamalapit na transmitter mo. Diba? So, pupunta yan sa pinakamalapit na transmitter natin. Okay, so yan, no? Ngayon, ito namang mobile station, pupunta yan sa what do you call this, the base subsystem. Okay, discuss natin isa-isa yan, no? Ito naman yung tinatawag na ano, base subsystem. So, ano ba itong base subsystem na tinatawag? Itong base subsystem na to, meron siyang mga BTS, base transceiver. Ito yung mga BTS. BTS din to, no? Tapos ito yung BSC, yung controller. So meron siya dito, no? Ayan, may controller siya dito. Ayan. Lagyan natin ng ano yan. Okay. Tapos ito, ganun din, no? Meron ka rin dito base station controller dito na pupunta siya pagkatapos ito, sa kanyang tinatawag na network subsystem. Subsystem. Na itong network subsystem na to, guys, binubuo to ng mga MSC. Later, we'll be discussing yung mga yan, no? Okay, tapos ito, yan. Ito yung block diagram, no? Paano nag-work ang network subsystem. Okay, so ito yung diagram. Okay. So meron ka mobile switching center na tinatawag. Ito yung MSC, Mobile Switching Center.
So, dito nagre-report yung mga base controller as well as here. Tapos meron kang yung mga tinatawag na HLR. Mamaya i-discuss natin to na HLR. Ano pa ba yung iba doon? Yung ah, VLR. Okay. Video Location Register, ibig sabihin. EIR. Yan. I-ano natin ito mamaya. No? Pero yan yung binubuo kasi ng network subsystem. Saka AVC, kung di ako nagkakamali. Tapos ngayon, ito, pupunta sa sa PSTN. ISDN, yun yung mga ano niya, yung mga pupuntahan niya, yung PSTN. Public Switch Telephone Network or ISDN. Ibig sabihin, sa ano na yan, mga worldwide network. No? So yun yung binubuo ng GSM. No? Ngayon, kung titingnan natin yung technology, yung mobile station, ang ginagawa nito, ito yung mobile phone natin. Mobile phone, containing a SIM card, syempre, 'di ba? With your subscriber information. Yan nga nire-register, 'di ba? Ngayon itong BTS, yan ay ito yung mga transceiver station, no? Yan ay yung mga cell towers na nakikita natin. Itong mga BTS or based transceiver station, ito yung mga cell towers na nakikita natin na nasa labas. These are the cell towers. So yun yung nakikita natin actually, no? Sa labas, no? Uh, Responsible for radio communication. Radio communication. Okay, with mobile phones. Okay? Now, within a specific geographic area. So, nagtatransmit, nagre-receive sila ng radio signals. No? So, yun yung ginagawa ng BTS. So, taga-transmit and receive ng radio signal. Yung mga cell tower, no, may design yan yung hexagonal shape later. Yung BSC naman, ito yung nagmamanage. Pag sinabi natin BSC or Base Station Controller, Base Station Controller or tinatawag natin na BSC, ito yung nag-manage, manages and controls multiple BTS. Hmm. Bakit? Ano bang ginagawa nito? It allocates radio resources. So, nag-allocate siya ng mga radio resources efficiently. No, sa tanda niyo. So, ngayon, yung ito namang network subsystem, ito yung core of the network. Ito rin yung core of the network. So, ang ina-handle nito, kung di ako nagkakamali, yung call routing, ano pa ba yung user authorization, di ba? Sa call to eh. Uh, and other vital functions. So, ano ba yung mga vital function? Ito na yung yung mga vital function. Halimbawa, yung HLR. Ano ba yung HLR? Home Location Register. So, discuss natin ito. Ito yung Home Location Register. Itong Home Location Register, ah kung di ako nagkakamali, no, yan ay database. Kaya mukhang, di ba, ano siya, database siya. Database ng storing permanent subscriber information. Permanent subscriber
So doon na i-store information. Yung visitors location, yan naman yung temporary database. Itong visitor location register or VLR. Yan ay temporary database kasi nga sa mga visitor, 'di ba? Temporary 'yan, no? Ah, yun yung mga hindi storing information about subscribers currently in a particular location area. Yung AUC, no? Yan yung authentication center. Okay, center, no? Na usually verifies identity of the user. Tapos yung EIR, kung ako nagkakamali, yun yung Equipment Identity Register. Database sa mga mobile valid user. Equipment Identity Register. So, most likely, yan yung binubuo, no? Ngayon, paano ba nag-initiate? Siyempre, nag-initiate ka ng call. Sa communication process, ganito ang ginagawa, no? I think dito tayo sa isa pang ano. So, I think clear na ito, no? Yung pinaka-network. So, paano nagko-call? Ah, kasi ganito yun, guys, eh. Sa pag magko-call ka, ganito ang nangyayari, no? Let me draw a diagram. Kasi ito yung discussion natin, paano nag-work. Kailangan, clear ko lang ito. Okay. So, ganito guys, no? Paano nagko-call? So, halimbawa, ito yung mobile station mo. Siyempre, sa mobile station mo, meron kang SIM card. Alam niyo naman yung ng SIM card. Drawing nga natin. Ako ganito yun. Tapos nakaganito, di ba? Meron siyang ano. Ito yung SIM. Tapos ito yung mobile phone. O mobile equipment. Itong for mobile station, mag-initiate ka ng call. Una kasi, initiate call. Di ba? So, ito may mga BTS ka dyan. Ito yung mga antenna. Oo, may mga, syempre may mga ano yan. Okay, ito yung mga ano yan. Oh. Pinakamalapit na antenna. Ngayon, itong mga BTS na to. Ang nag-handle ng mga BTS, itong BSC, Base Station Controller. So, na-handle niya yung mga yan. No? Tapos, itong BSC na to, pupunta yan sa MSC. O, di ba? Mobile Switching Center. Ngayon, itong MSC na to, may mga yan, na server. Parang itong authentication center, yung home location register, yung equipment identity register. O, nandyan lahat yan. No? Ano pa ba? VLR, no? Yung visitors. O, so, yun yung mga yan, no? Tapos, pupunta yan sa kung di ako nagkakamali, no? Pupunta yan sa PSTN. Kasi ito, pupunta ng PSTN yan, no? Okay, ito yung mobile public switch telephone network, no? So, yung process niyan, syempre, yung communication process niyan, una mag-initiate ka ng call, magda-dial ka. 'Di ba? When you make a call, your mobile phone searches for the strongest. Kung ano yung pinaka-strongest BTS, doon siya ko-connect. Kaya mapapansin nyo, kapag sa mga party or concert, minsan nade-delay or parang ang hirap mag-send kasi hindi kayang i-handle yung pinakamalapit na BTS or transceiver system yung sabay-sabay na bandwidth. Kaya nagkakaroon ng delay, no? Pag may mga concert ang hirap, 'di ba? So yun, nag-initiate ng call, no? Tapos channel allocation ang pangalawa. In channel allocation, the BSC allocates a time slot. Tandaan nyo, no? And frequency channel for your call. Tandaan nyo, nag-allocate siya ng time slot. So gumagamit si GSM ng TDMA
para ma-divide yung channel into time slot for multiple user. So then call setup. So paano ba nagko-call ng setup? Si BSC naman pupunta sa mobile switching center, no? Pwedeng GSM or landline yung kanyang gamitin, no? Then syempre, kung di ako nagkakamali, pagkatapos niyan, pupunta tayo sa call routing. Ayan na, call routing. Routing. Okay, yung call routing na tinatawag, nag-establish ng connection ikaw and the recipient. Okay, then data transmission, of course. Data transmission. Your voice is digitized, not transmitted into bursts, no, during your allocation time slot. Pero nare-reverse naman yan sa receiving end. Then handover, ito yung kapag sinagot na, no? So yun yung commonly na process, no, ng ating GSM, no? At least meron kayo idea. So ganyan pala ang GSM network, no? Na nangyayari, no, kapag tayo ay tumatawag ng telephone, no? Okay, so basically ganyan, no? Ganyan yung nangyayari. Ngayon, dito, may mga network tayo, yung SS7, discuss natin mamaya, no? Pero ito muna yung sabi ko nga, ito yung pinaka-basic din, no, ng GSM, basic. Ito, na-discuss ko na to. GPRS core network, kung yan ang gagamitin. Optional naman to, na it allows, kaya sinasabing GPRS, packet, mga packet radio, packet-based internet connection, no? Na pwede na siya makapag-access. So GPRS 2.5G, ito yung sinasabi ko kanina. General Packet Radio is a packet-oriented mobile data service available to users na gumagamit ng GSM technology, no? So medyo mabagal pa ito, no? Compare sa mga 4G at 5G. And syempre sa 3G din, no? Pero ito ay ano na, kumbaga packet switch services na, packet switching na. Hindi na siya ginagamit ng circuit switching. Yung circuit switching kasi ito yung traditional. Yung packet switching, ito na yung ginagamit natin ngayon, no? Sa packet. Na mobile user ka pero gumagamit ka ng internet. Pero mabagal pa yan noon, no? GPRS agrees GSM data, so yung multimedia, yung mga instant messaging, internet application, yung tinatawag na wireless application protocol, point-to-point, and SMS. Pero syempre, mabagal pa yan, no? Ngayon, nagkaroon ng EDGE. EDGE is Enhanced Data Rate for GSM. Tandaan nyo, Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Yun ang EDGE ibig sabihin. Now, again, ano yung GPRS? General Packet Radio Services or Radio Service, no? Ito naman yung 2.75, no? G. Medyo mas mas high speed ang kanyang applications. Although ito ay hindi pa rin 3G, no? Kasi nasa 2.2G pa rin 'to ng GSM. Pero advanced na ito, no? Kumbaga sa mas na-reduce yung latency compared to the GPRS. Mas naging mabilis din ang kanyang modulation. Instead the 8 PSK, naging 32 QAM and 16 QAM, no? Okay, so yun yung ating isa sa mga pinaka maganda sa Edge na 2.75G, 1 megabit per second din ang kanyang peak speed. And syempre, mas nababa yung kanyang latency. And since we are using TDMA, so most likely, gumagamit tayo ng circuit switch data. Ginagamit for TDMA. No? Okay, so anyway, lahat yan ay connected through a modem. Kaya makikita may modem papunta sa PSTN. PSTN yung mga PLDT natin. High speed, ito yung isa sa mga features syempre one of the features of the Edge. Okay, so now, ito UMTS is one of the third generation technology. Ito na, pagpasok na tayo ng 3G. Kasi tapos na tayo ng second generation eh. Ito na yung na ibig sabihin, meron ka ng WCDMA, no? CDMA 2000, tapos sinusunod din natin yung ITU IMT 2000 na nakakapag-initiate ka ng video calling, no? Yan yung meron sa 3G. At yan ang technology diyan, kung GSM ang ginagamit sa 2G,
Kasi sa 2G, GSM ang gamit, no? GSM. Pero sa 3G, may tinatawag tayo na UMTS. Sa 4G, LTE, long-term evolution, no? Pero ito yung Universal Mobile Telecommunication System, no? Yan yung ginagamit natin when it comes to the mobile telecommunication system. Okay, so mas mabilis ito compare sa 2G kasi nga 14 Mbps, megabit per second. High speed din yung kanyang access, no? Yan ay ginagamit sa mga UTMS. Okay? Pati yung downlink packet access, high speed, enables video communication. But the problem here in the Philippines, nagka-problema nun kasi yung mga facility natin before, 3G was deployed, I think, mga sometime in 2005, 6, 7, no? Pero hindi masyadong naging patok noon. The reason is the facility, the equipment, ang bagal, ang pangit ng ano nung video communication eh. Naging patok lang siya nang pumasok ang 4G. Kasi kaya niya nang i-handle yung mga communication. So bakit? Kasi mas nag-improve yung mga facility, no? Ngayon, ang malaking ano dyan yung HSDPA. Yung type of modulation na ginagamit. Ito yung mga digital modulation, yung QPSK and 16 QAM. Okay, ang HUPA or High Speed Uplink Packet Access, yan ay 3G mobile telephone, no? Tandaan niyo, no? So, ito naman ay created by Nokia, no? Yung category na yan. So, mas mabibilis. Under category 7, may 3GPP 11.5 tayo, megabit per second, yung uplink. So, nagkaroon pa ng mga improvement. Actually, ito yung pre-LTE ito, bago mag-LTE. No? Bumibilis na rin noon. Ito kasi kaya ito yung mga MIMO. Yung MIMO, multiple input, multiple output user. So, pag ganyan kasi kinakailangan mo ng mataas na technology. No, tandaan nyo, no? Pero ito, syempre, medyo ano pa rin naman. Hindi pa kagaya ito ng tinatawag na ano. Pero dito na pumasok yung WiMAX. Na kung saan, ang WiMAX, no? Para din siyang Wi-Fi na mas extended. Mas malaki yung kanyang range, no? So, i-discuss nga natin yung ibig sabihin ng WiMAX, no? Kasi para maintindihan niyo, ano ba yung WiMAX? No? So, explain natin, pag sinabi natin tinatawag na WiMAX, i-compare natin sa Wi-Fi. Although yung Wi-Fi, familiar na tayo, no? Yung WiMAX kasi, guys, parehas silang i-ano ko no, kasi ito yung mga important technology sa atin. Okay, no? So, meron kang WiMAX and Wi-Fi. I-ano natin difference. Yung mga yan kasi, yan ay mga wireless technology. Nag-o-offer ng internet access. Both are wireless technology. Are wireless technology. Offering internet access. So usually, yun ang nangyayari. No, nag-offer siya ng internet access, no? So WiMAX at saka si Wi-Fi. Okay? Pero nag-differ sila sa range, but differs significantly in the range, speed, no? And application. Kasi parehas din parehas yan nag-offer ng internet. Pero Wi-Fi is short range ang daan yun. Ito ang kaibahan niyan. Pag sinabi natin Wi-Fi, i-compare natin, no? Wi-Fi. Ito yung WiMAX. Ito, pang short range tong Wi-Fi.
Totoo naman, di ba? May mga pang short range technology yan. Okay? Yung WiMAX naman, broader coverage. Broader coverage. So ito, ito applicable to saan? Applicable, kung di ako nagkakamali, ang Wi-Fi, applicable siya sa mga homes and offices. Ito naman, applicable ang WiMAX sa mas malalaking areas like metropolitan area. No? Applicable siya sa mga metropolitan areas and wider regions. Uh, for metropolitan areas and wider regions. So yun yung WiMAX, no? Ang Wi-Fi, based on ano to eh, based on the tawag ito, IEEE, ito lumalabas sa board. Yung mga standard 802.11. Yan yung standard yan ng Wi-Fi. Tandaan nyo, huwag kakalimutan yan ha. IEEE 802.11. Actually, ang tawag talaga dyan, Wi-Fi before. Ito talaga yung, wala tong ano eh, wala tong, pero tinatawag na tong wireless fidelity. Pero hindi talaga original na call niya. Parang inadapt na lang ata yan eh. Wi-Fi lang talaga siya. Oo. Tapos, mas nakilala na siya ngayon sa ano, wireless fidelity. Pero, hindi ko ako consider na ano eh, na original yun eh. No? Pero sa ngayon, dahil yun na ang ano, katawagan, minsan yun ang natatawag, wireless fidelity. Pero anyway, ang ginagamit na standard is 802.11, ginagamit sa local area network. Tandaan nyo ang Wi-Fi. Use for LANs para makapag-access ka ng internet. Kasi nga, pang short range. Kinoconnect niya in a small geographical area. Kaya typically, a home, office, or hotspot. No? So yung radio waves to transmit data between device and the wireless router, may lang tinatawag tayo ng mga access point. Kaya multiple devices can share the same Wi-Fi network simultaneously. Siyempre, maganda yung kanyang advantage, low cost, no? Pero yung range niya, I think 20 to, ano bang range ito? 20 to 100 meters yung nasa batas ata niya, no? 20 to 100 meters yung kaya niyang i-range ng Wi-Fi. Dito na lang. 20 to 100 meters. Yun yung kaya niyang ano, na typically. So ito ay 802.11. Okay? So yun yung ano, although may mga different standard pa yan, may 11A. Alam niyo ba yung Wi-Fi standards? Yung Wi-Fi standards, marami pa yan. May tinatawag na 802.11A, .11B, C, may mga ganyan, oo. Kung di ako nagkakamali, ang largest standard, ito baka lumabas, no? Yung Wi-Fi 6 ang tawag. Yung Wi-Fi 6, yan yung 802.11ax. May ganyan, no? Yan ay mga faster speed improve efficiency. Ngayon, ito yung, ano ba yung WiMAX pala by the way? Kung di ako nagkakamali, yan ay worldwide interoperability for microwave access. Worldwide, worldwide interoperability. Interoperability for microwave access. So, yun yung ibig sabihin niya, no? Kaya WiMAX. Pero ito, based on 802.16 IEEE 802.16. Yan yung standard ng WiMAX. Yan ay tinatawag na wireless broadband. Ayun, yung broadband technology, WiMAX yun. Broadband technology. Na kung saan, kapag sinabi nating WiMAX,
Designed for wider area coverage, no? Mas malaki yung kanyang coverage kaysa sa Wi-Fi. Kaya niya mag-provide ng internet access for several kilometers, no? Tandaan niyo kung ito ay 20 to 100 meters only, ito ay several kilometers. So, yun yung pagkakaiba. Mas malalaki. Kaya sa mga kung ito ay for LAN, so ko lang yan. Ito ay for local area network kasi nga mas ano to mas maliit ang kanyang area dito sa WiMAX for metropolitan area network. Mas malalaki yung kanyang area, no? Kaya gumagamit ito, yung WiMAX, gumagamit ito ng mga tower-based structure. So may mga tower. Kasi nga, mas malaki yung kanyang range, no? Yan yung ibig sabihin ng ng WiMAX. So, yun, no? So, paano ba yung paano ba yan usually paano nag-work ang WiMAX? Bigyan ko kayo ng example. Wait lang. So, I think, i-clear ko lang ito. Ay, ayaw. Ano tayo sa dito? Okay, so dito tayo, no? O, di yan. Okay. Ngayon, paano ba how WiMAX works? So, halimbawa, no? Halimbawa, meron ka ditong mga ito yung home local area network mo. Home lands. So, nandiyan yung ngayon, ah, let's say ito ay pupunta ka sa isang tower. Meron kang mga tower, no? Ayan, may tower ka dyan. Ito yung mga tower base kasi ito eh. Okay, no? Ngayon, meron tong ah, line of sight pupunta doon sa kabila. Gumagamit to ng ng line of sight, no? LOS. Gumagamit to ng line of sight transmission. Backhaul. Ito yung pinaka backhaul natin. No? Tapos gumagamit siya ng ngayon itong WiMAX transmitter mo na under 802.16, 802.11 ang Wi-Fi. Usually pupunta yan sa nakakabit yan dito sa kasi 'di ba ito yung mo, yung pinakamalapit na dan. So, ngayon itong WiMAX transmitter mo, konektado yun sa ISP network. Ito yung ISP network for example. ISP network. Internet Service Provider. Itong ISP network mo, syempre ito, meron din tong may mag-transmit ulit to. Baga parang i-amplify niya ito. Okay, no? So papunta yan dito. Tapos ito, konektado to yung ISP network mo sa internet backbone. O tinatawag natin na WAN, no? Or internet backbone. So yun yung ginagawa ng yan yung WiMAX. Paano nagtatrabaho ang WiMAX, no? So ito pinapadala niya sa mas malalaki na tawag dito na mas malalaking coverage. Kasi kung titingnan mo, guys, no, WiMAX offers higher speed than Wi-Fi, 'di ba? Compare sa Wi-Fi, no, pati sa range, no. Ah, although may mga different version ng WiMAX, may fixed WiMAX, mayroong mobile, no? Depende, no? Pero ano ba ang competition ng WiMAX? LTE 'yon, 4G. Tinatalo pa rin, no? Bakit yung madismigat to? Kasi nga, yung kanyang LTE, long-term evolution.
Ito yung meron sa ano sa 4G. Mas ano pa rin kasi LTE. Mm. Na actually yan ang ano, yan yung dapat talaga ng panaman ng 3G. Kaso mas okay pa rin yung ano LTE. Yung long-term evolution. So yun, no? So anyway, mamaya discuss natin. So again, ang Wi-Fi pang short meters lang, coverage area niya pang mga home office spot, yung Wi-Fi speed depende sa ano, pero mga GPS ang speed no. Mobile naman pag Wi-Fi, no. Siyempre gumagamit ng wireless router access point. Kung anyway, kung ko-compare ko ulit yung Wi-Fi, compare nga natin. Ito yung mga feature, no. Mahalaga 'to eh. Kasi ito yung discussion natin eh. Feature. Tapos Wi-Fi. Tapos ito yung WiMAX. Ito yung range. Ito syempre, 10, ano to? Kung di ako nagkakamali, tens of meters lang. 20 to 100 meters. Ito, several kilometers. Ano pa ba? Coverage area. Ito, pang home. Pang office spot. Okay, tapos, ito, pang metropolitan area. Wider region. Ito, pang LAN. Syempre, pang local area network lang. Ito, ang speed nito, kung ako nagkakamabis naman ng Wi-Fi, no? Na several GPS to eh. Depende sa standard. Gbps, gigabit per second. Pero ito, ganun din naman, no? Ah, pero ito, alam ko mas mabagal na bagal ng konti ito. Kasi may Mbps yung kanyang ano eh. Pero ito, ang mobility nito, maganda sa Wi-Fi in terms of mobility. Kasi kung sa speed at Mbps, mas mabilis-bilis ang Wi-Fi. Highly mobile to. Kaya nga ano eh, mobile, di ba? Wireless eh. Ito kasi yung isa, may tinatawag na fixed WiMAX. Pero meron din tinatawag na mobile. Ang mobile limited yung kanyang mobility. No? Yung kanyang infrastructure, kung di ako nagkakamali, gumagamit to ng access point. Yung mga wireless access point. Pero ito, wireless router, yung ginagamit sa bahay. No? Ito, ano to, base tower, base station to. May mga tower to. Gagaya nung nakita nyo. Ngayon, ang kanyang adoption, syempre, mas widespread ang ano, ang Wi-Fi, no? Alam niyo kung bakit Wi-Fi pa rin? Kasi nga, speed. Kasi several GPS ito at Mbps eh. Tapos, mobility, highly mobile. Tapos, very widespread. So, very widespread. Ito, limited compared to Wi-Fi and LTE. Kaya, nanalo LTE. Although, mas malayo nararating ito. No? So, ang Wi-Fi, nag-excel siya sa mga short-range wireless connectivity. While yung WiMAX, nag-offer ng broader coverage. Kaso, ang problema, nagkaroon ng 4G na overshadowed yung WiMAX potential. Kaya mas naging dominant technology pa rin sa LAN. Yung ginagamit kasi natin, alam mo kung bakit hindi nalaos ang Wi-Fi? Kasi nagagamit siya for local area network sa mga sa atin, sa homes. Nag wireless tayo eh. Mobile siya, mataas naman yung kanyang speed. Unlike sa WiMAX, pang broader coverage, ang plano kasi niya, ipo-broad niya. Kaso pumasok ang LTE. Na overshadowed lang LTE at ng 5G lalo na. Yung mga problema ng WiMAX na solve ng LTE at 5G na mas malaki pa ang coverage
tapos mas ma-efficient pa, no? So, yun. Pero yung mga WiMAX application, I think sa mga ginagamit yan, sa mga fixed broadband access ang mga application niya, no? Meron tayong mga fixed broadband, kaya ang tawag mga WiMAX, no, na naka fixed location like sa mga homes, 'di ba? Okay. Yun yung mga ano, tapos mo gumagamit din naman sa mobile broadband, no? Most likely, no? Saka nagiging backhaul din siya ng cellular network, no? Okay, so yun yung most likely, no, na ginagamit, no, ng WiMAX. Okay, pero marami pa rin siya pwedeng gamitin. Pwede rin siya gamitin pag nagtitesis nga kayo, pwede nyo siya gamitin sa mga public safety emergency services, pwede sa mga disasters, pwede rin sa transportation. So marami tayong pwedeng paggamitan ng technology. Hindi lang Wi-Fi. Actually, meron pang Bluetooth. Meron pang yung mesh analysis. Merong mga Zigbee. Di ba? So marami tayong pwedeng paggamitan. Di ba? Na WiMAX. No? So maraming klase ng mga wireless technology. Kasi ang discuss natin dito is the wireless technology. No? Okay? So I hope na yan ay klaro sa part na to. Okay, so balik tayo dito. So na-discuss natin yung WiMAX, no? Kasi importante yan, no, na matakel. Okay. Sige, let's no. So yan, no. WiMAX mas broader ang coverage, no. Pero kung ang UMTS gumagamit ng wide CDMA or frequency division multiplexing, usually transmitted on 1G, 2G, 3G, no. UMTS hanggang 3G. 4G kasi LTE na ang ginagamit. Long-term evolution. Okay? So, TD-CDMA, ito, no? Siyempre, code division multiple access ang ginagamit. Gumagamit ng codes, no? For users. So, ito, gumamit ng TD-SCDMA sa 3G yan, no? Actually, sa China, ginamit to, no? Anyway, 3G formats require the payment of patent fees. May mga ganyan-ganyan pa yan. Eh. Pero ito, freedom of mobile multimedia access, yan ay brand name ng 3G services, no? Ito ay mga ginagamit ng 3G. Pero hindi natin masyadong anin na to kasi hindi naman masyadong applicable sa atin. So ayun, pagpasok ng 4G, ito na yung beyond 3G, fourth generation. So dito na tayo, no? So ito mas na provide natin yung IP solution where voice data and streamlined multimedia can given to users anytime, anywhere basis. Now, 4G is being developed to accommodate the quality of service and rate requirements set by the forthcoming applications like wireless broadband access, multimedia servicing, yan yung mga kaya, video chat, even mobile TV, high definition TV content, di ba? 16:9 ang HD ang ratio aspect ng highly definition television. No, tandaan niyo 16:9 yung HD TV, no? Okay, 4:3 kasi yung dati, yung aspect ratio. Ngayon 16:9 baka lumabas sa board, no? Anyway, digital video broadcasting, minimal service like voice and data. So lahat, ano napapansin nyo, matataas ang bandwidth ng 4G. Okay, so yan, no, nakikita niyo, sabi ko ito kanina, pero like WiMAX. Kaya nga natali WiMAX eh. Kasi meron siyang interoperability. Then packet switch network ang ginagamit niya, global roaming, mas mataas din yung kanyang data rate, no? Network capacity. So nakita natin na po pwede niyan sa no? So nagkaroon ng 3GPP long-term evolution, no? Kasi nga nagkaroon ng ng bagong sa 4G, no? Tapos nagkaroon ng terrestrial radio access wherein ito may mga nodes tayo, no? Yung UTRAN architecture. Ito naman ginagamit sa GSM Edge Radio Access. So, although korto ng GSM network, pero hindi na natin masyadong idento kasi we will be focusing on the 4G, no? Ito kasi under 3G pa rin. Although ito ay mga standards na ginagamit. Ito si Devil 2000, na-discuss ko na kanina, hybrid ng 2.5 and 3G communication technology, no? So, ayun, no? Ito yung mga network equipment, Alcatel,
Yan, no? Huawei, Ericsson, Motorola. So yung mga nakipag ano, no? Nagkaroon ng ultra mobile broadband pero hindi na rin to nag ano kasi mas kumbaga sa ano, eto mga ano na to, hindi ko na masyadong ano eh, na-discuss ko na kanina. Ah, ang magiging focus natin talaga ngayon kasi ito more on the ano na eh, mga dito tayo sa 4G. Ito WiMAX, 802.16 na-discuss ko na. Okay, ito yung mga ito guys, so GSM, UMTS, WiMAX, Wi-Fi, no? Ngayon, ano pipiliin mo? Kung speed ang pipiliin ko, mas mabilis ang ano, mabilis ang Wi-Fi, no? And even mobility. No, pero in terms of range, I would prefer WiMAX. Pero na overshadow din ng LTE. Ngayon, nagkaroon tayo ng wireless broadband, Y-Bro. Yan, no? Wireless broadband, no? Yan yung nasa yung tinatawag na, kasi di ba may tinatawag na fix, WiMAX. Ito yung tinatawag na mobile WiMAX. No? So, kasi yun ang problema eh, ng ano, naka-fix. Ito nag pero limit, ang problema ito, limited yung kanyang ano, yung kanyang range, no? Kaya mapapansin nyo, yung method na ginagamit dito, no, although multiplexing method pa rin, pero in terms of mobility, masasabi ko na mas okay pa rin sa Wi-Fi, no? And also, kasi limited nga yung range dito. Kaya na-overshadowed siya ng ano, ng tinatawag natin na LTE, no? Anyway, ito yung mga multi-duplexing method. Ibig sabihin, dalawa yung multiplexing. Usually si frequency sa call yan, eh, sa analog. Si time division sa ano yan, sa digital. Kaya dalawa kapag gumagamit tayo, no? Okay, anyway, di ba sabi ko nga kanina may mga 802.11. Yung 802.11b, yun yung wireless LAN. Based yan sa FDMA at CDMA, no? Okay. So, any questions so far with that? I think i-discuss ko na lang yung ano pinaka ano ng 4G. Bigay ko na rin sa inyo yung ano nito no. Discuss natin yung basic bago tayo mag-end. LTE kasi next week 5G ang di-discuss ko. Tapos design, no? So ang 4G, discuss ko na lang to ng ano, konsepto ng 4G. So the fourth generation phone o tinatawag natin na 4G LTE. 4G LTE. Long-term evolution, yan ay yung significant advancement pagkatapos ng 3G bago mag 5G. So ano ba yung meron sa LTE? So ang 4G, guys, gumagamit siyang long-term evolution. So syempre, ito, high speed, na ang kanyang 100 Mbps downlink, okay? Then 50 Mbps uplink. So alam niyo na yung ibig sabihin ng downlink at uplink, di ba? Real world speed based on network condition, no? Syempre, ano pa, low latency. Syempre, ang target natin, mababa ang latency. Reduced latency makes 4G LTE ideal for real-time. Kaya pwede siya sa mga real-time application. Kaya, ano ba yung mga real-time? Online gaming. Kaya nga ginagamit na yung 4G sa mga online gaming, no? Sa mga video conferencing. Ito, ginagamit natin ng mga online class. Di ba? Video conference. Tapos, mas mataas ang kanyang capacity. Increased capacity. Uh, Compared sa 3G. Tapos, syempre, ito ay all, ang maganda dito, all IP architecture. Kaya ang focus natin dito, ito ang focus talaga natin. Kasi nga, advanced network tayo, so pagpo-focus tayo sa all IP architecture.
Ibig sabihin, Internet Protocol ang ating gagamiting transmission, no? Gumagamit din tayo ng mga advanced antenna technique. Alam niyo ba yung mga antenna design dito? Siyempre, ano to, mas malaki yung kanyang speed, no? Yung kanyang coverage. Ah, kasi gumagamit tayo usually, ang user natin dito, MIMO. Ibig sabihin ng MIMO, multiple input, multiple output. Kaya kailangan natin i-align yung beamforming para mag-improve yung signal quality at yung spectral efficiency. So kinakailangan natin mag-design ng antenna dito, no? Para ma-adapt magawa natin makuha yung yung mga client natin na nag-online gaming. Kinakailangan nila ng magandang quality, signal quality. So meron tayong mga beamforming sa antenna na dire-design, no? Okay. Now, ang LTE Advance meron kasi LTE Advance yung enhanced version ng LTE, mas mabibiis. Kaya may mga 4G LTE applications na ginagamit for video streaming, online gaming, IoT, mga remote work, di ba? So ngayon, guys, no, yung WiMAX kasi before, actually, initially considered yan as 4G contender. Kalaban ng 4G yan. Yun nga lang, ang naging problema ng WiMAX, limited yung kanya naging success compare sa LTE. Kasi nga, ang isa sa maganda sa LTE, kaya niyang yung mobility, no? Yun ang maganda sa LTE. Ngayon, ang pwede lang mag humigit diyan yung 5G. Yun yung ginagamit ngayon. Therefore, yung 4G natin, significantly faster speed, lower latency, and increased capacity. While yung 5G na mag-discuss natin next week, we'll be discussing mga dominant technology uh, with the 5G, no? Okay, now, so to summary it up, no? So, actually dito, marami tayong mga bands pa na ginagamit diyan, no? Depende sa ano. Pero ang magiging ano natin next week, topic natin for the next is 5G saka and 6G. Tapos magtatakil na tayo ng design ng cellular. Yun yung mga topic next week, design of cellular network. Meron tayong ipapa-explain na sa design, no? Design, tapos ipapasok ko yung optical fiber sa mga susunod, no? Optical fiber system. Okay? Any questions so far with this? I think na-topic ko na yung 1G to 4G. Okay, may question kayo, guys? So, next week, may design tayo. Pero explain ko muna yung konsepto ng 5G. Tapos design, no? Design capability. Okay, may katanungan pa ba kayo, guys, before we continue? Do you have any questions? May katanungan pa ba? We can now, ano siguro, stop the recording.